Matagal na naming sinasabi to na hindi namin ina-advise talaga yung mga kababayang Pilipino na mag-apply na helper dito sa India. Bakit? Nakaka-advise ba? Siyempre mababa yung palitan kasi, di ba? Mas mababa yung pera ng India. Tama ba? Yes. Isismiss ko guys yung muntik na ma-scam dito. Kasi Siguro baka... kang galit, sabi niya, bibigay ko sila sa police para may verify, para hindi nila scam sa iba. Ako kasi parang okay lang sa akin na mag-start siya. Pero yung ang bigat nung 40,000 rupees tapos Agad na bigay. What if on the second day, alis na siya? Tapos, ito na yung kwento naman sa Philippines. Hindi ko pa na-try mag-agency. Pero, nung panahon na ano kasi, uso kasi yung sa, merong sa Facebook group, ako yung naghahanap no. Naka-3 ako. And then, saka ko lang na-realize na parang, wait lang, budol na to kasi pare-parehas sila guys. Ang nangyayari, syempre, ako, sagot na namin yung pamasahe. Kuntira ko na. दीदी किसकी? मतलब हमारे जो मैट में कितनी लड़कियां आपने लगवाई कुछ तो 1 महीने में ठीक है, सन sila galing ng sobrang peke. Iba yung account. Hindi sa family member, hindi sa company. 47,000 babayaran. Pag mag-verify kami, peke na yung doc. So yun yun. Ito yung padala sa kanya. Yung lalaki. Isismiss ko guys yung muntik na ma-scam dito. Kita mo ba yung documents dyan? Oo. Sorry narinig nyo ba yung maingay? Kaya hindi kami nagbablog kasi Gusto mo maingay. kunin yung documents para explain mo? Ganito yung nangyari. Kasi yung mga biyanan ko ay naghahanap nga ng kasambahay na stay-in dito. Tumawag si daddy sa agency. I-explain ko lang, yung mga biyanan ko guys yung naghahanap ng kasama nila sa bahay. Kasi kami guys, after delivery ko, balik Pinas kami. Pero Indian guys yung prefer nila. Hindi Filipino kasi hindi talaga kayo magkakaintindihan. Tapos, may mga nag-comment din na ako na lang magiging yaya ng baby nyo. Hindi rin kami naghahanap ng yaya ng baby guys. Ako yung yaya ng baby ko. Kasi alam nyo diba, ang tagal naming inantay to. So, gusto namin maging hands-on sa lahat ng bagay. So, excited kami kasi ibang level na ng bahay-bahayan namin to. Ayoko din. Gusto ko ma-experience lahat. Ayoko iasa sa iba. Gusto ko ako talaga. Ako din gusto Matagal ko nang pangarap na alam mo yun, ma-experience ni Bajit magpalit ng mabahong diaper, ganyan. No problem. Ready kami sa puyatan guys. So, balik tayo. Kasi ang dami ding nagtatanong, magkano ba ang sahod ng kasambahay dyan sa India? Daming nagtatanong. Madami rin akong nabasa na ako na lang dyan. So, sagutin namin yan. Matagal na naming sinasabi to na hindi namin ina-advise talaga yung mga kababayang Pilipino na mag-apply na helper dito sa India. Bakit? Nakaka-advise ba? Hindi talaga. Matagal na namin sinasabi yan. If ako, helper ako, gusto ko mag-abroad, pipiliin ko yung mataas ang sweldo. Yes. Siyempre. Dito sweldo is, if you are living in metro city, it can vary from 14 to 20. Yun lang. Yes. Depende pa yan sa lugar kung saan ka ma-assign. Anong state ka. Kasi may mas mababa pa doon. As in, sobrang mababa. Dito kasi city, kaya medyo carry lang. Pagka kinonvert mo yan sa peso, kulang yun. Magkano ba yung ina-expect nating mga Pinoy na salary pagdating sa mga helper? Di ba hindi mababa sa 25? Hindi ko alam magkano, pero parang nababasa ko sa group kasi parang mataas na din yung sahod ng mga helper sa ibang bansa, di ba? Hindi bababa sa 20 or 25 ba, mga ganon. So, kung ako yung helper, doon na ako sa country na mataas-taas, di ba? Yes. Tapos, syempre, dapat safe din ako. Number 1 yung safety. Hindi safety dito? Ito, safe dito sa mga biyanan. Tapos, Depende sa kaya din nila magpasahod ng ganyan. Kaso, hindi na kayo magkakaintindihan, guys. Tapos, language barrier, tapos food. Tapos ito, sinasabi niya ni Baji, Pinoy na lang kaya yung kunin. Ako nagsasabi na hindi talaga, guys. Mahirapan kayo sa pagkain dito. Ako yung laging nagsasabi na wag na. Ayokong mahirapan yung kababayan ko. I mean, may mga tao kasi like si Ate Marites, si Chuchay. Gusto nila ng biryani, pero yung ibang food hindi nila bet. Like chapati, roti, may mga gulay na hindi sila bet. Ako kasi, ewan ko, parang destiny talaga kami ni Budget. Gusto ko yung pagkain nila. So, depende kasi yan sa tao. Mag-a-adjust ka pagdating dyan. Tapos sa language. Tapos sabi ko nga, yung binan ko yung naghahanap. Pagka uuwi kami, may iwan ka dito. So, baka malungkot ka, wala kang kausap na Pilipino. Tapos wala ka na punta market, layo na eh. So, pagkagabi, magkukulitan kayo ni Daddy kasi mag-i-English na yan. Kaya pagka mga 7 p.m., umiinom na si Daddy, Pag mag-i-English. may pasok na 8 p.m. Mag-i-English sa na yan. loob, gano'n. Actually, Sarah? You?
You walk in the morning? Mami? Walk. Ano kasi, di ba, nung first trimester ko guys, sobrang selan ko. In-advise ako ng OB na mag-bed rest lang. Bawal maglakad-lakad, bawal magpagod, bawal magbuhat. Pero dahil army si daddy, hindi niya nagigets yun. So sabi niya, ang definition niya ng healthy na pagbubuntis ay maglakad-lakad. So, pagka 7 p.m. na, nandun na kami sa table. Sarah, walk with mommy every morning, 6 a.m. Army kasi, gusto niya active, ganyan. Ina-explain ni Bajit, hindi mo nagigets ni daddy, nakakalimutan niya. Every 7 p.m. inuulit-ulit niya yun. Balik ulit tayo dun sa kwento. When it comes to pagkaing Pinoy, pwede mo pa rin lutuin kahit ano. Maluluto mo pa rin kahit anong gusto mo. Balik tayo dun sa scam. So may tinawagan si daddy na agency. Tapos, the following day, meron na agad pumunta na lalaki tsaka babae. Akala namin mag-brother sila kasi bata pa yung lalaki. Ang tawagan si daddy, gusto namin na maid. Sabi niya, bigyan yung address. Walang usapan anything. Si tatay kasi mobile, syempre mobile din isip. Padala niya na yung address. Ngayon gabi 10 a.m. na usap. Morning 5 a.m. dito na yung morning, galing sa Delhi. Sa Delhi guys, sobrang daming scam doon. 5 a.m. na dito na sila. Kunwari isang agency. Tapos meron isang handler na yung kukuha sa ibang-ibang state yung babae tapos padala niya na sa destination. Siya yung hawak na transaction, collect pera tapos transfer yung sahod nila. Siya yung kukolect. Hindi ko pa na-try mag-agency sa Philippines ha, pero meron akong ikukwento mamaya na pang-i-scam din. Kasi na-try ko. Hindi yung sa Facebook lang naman. Sa Facebook dun sa group. Diba dun sa gym? Naghanap kami na bayad nyo na pangpunta dito. Nakadalawa-tatlo akong budol. Ako pare-pares yung pare-pares yung ginagawa nila. Ikukwento ko mamaya. Pero dito muna tayo sa India. So paggising namin, andun na sila sa table. Hindi, paggising tayo, she already have new name. Hindi mo alam? Ay, Bubbly. Bubbly. So, si Pabebe, si Mami. Ano pangalan mo? Ria. Sabi niya, ang hirap yung Ria, Bubbly na lang kasi mas sanay ako sa Bubbly. You are my new Bubbly. Ano guys, si Mami hindi pa nakamove on kay Bubbly. Mahal na mahal niya talaga. Kaso nagtataka ko nung nakita ko bata ulit. Feeling ko yung mga may edad na may skills talaga dito, stay out talaga yung bet. Kasi yung mga may edad dito, mas gusto nila talaga ng uwian sa asawa nila. Yun yung pinaka-purpose. Yes. Kasi magluluto pa sila sa bahay nila eh. More on stay out talaga. Tapos mga stay in, yun yung mga madalas wala pang asawa. Ganun ba yun? Pag once married ka na, doon ka ng tali, hindi ka na pwede alis sa bahay. Unless in Philippines, konti free, diba? Tapos marriage age is minsan 25, 30, ganon. So hanggang 25, 30, pwede ka mag-work, ganon. Akala kong magjowa sila, hinatid niya lang yung babae. Yun pala, parang may mga papel na doon, may mga papel na. So yung lalaki pala, inaantay niya yung down payment na 40,000. Sa kanya ibibigay yung batang lalaki. 15,000 daw. Bata, di ba? Medyo bata. Tapos ang asking salary per month ay sila magde-decide. Di ba may nagtatanong kung magkano ang salary? Hindi pala buong India to Dito, napansin ko kasi nakailang interview na. Yung kasambahay ang nagsasabi kung magkano ang sahod nila. Di ba sa Philippines tayo magsasabi? Yes. So dito sa lugar nila Baljit, sila ang magde-decide kung magkano ang sahod nila. Kasi tatanungin nila anong klase yung trabaho nila. Luto lang ba? Linis lang ba? Tapos tatanungin nila ilan kayo sa bahay. So depende yung rate niya. Roughly idea bigay ko. Pag luto, 3 times. Okay? Per tao, 2,000 to 3,000. Depende sa kung anong experience ng tagaluto. Halimbawa, apat ka. Yes, 2,000 to 3,000 per tao. Ngayon, bali 6 tayo. So, 12,000 na agad if 2,000 pinakamababa mo. So, paghugas plato, 500 per tao. Ganun dito sa lugar nila, Baljit. Ewan ko sa iba kasi magkakaiba talaga. Walis and map, 3,000. Naalala ko tuloy yung isang aplikante ulit. Yung kwento mo, yung medyo maangas. Ilan kayo? Uy, ganito. Ganyan. Yung may kasama bata, may baby siya na hawak. May edad na, pero may... Ilan ba kayo sa bahay? 6 kayo, 12,000. Hugas din ako? Oh yes, syempre ito na hugas. Ikaw luto, sino hugas yung ano mo, ng gamit mo na pangluto ko? 500.
Sino mag-map? Ako din? Siyempre! Sabi ko, wag na ito, mayabang na ito yung tao. Kasi may nag-comment dito, sabi niya, kaya baka tumakas si Viva kasi nakita niya madami kayo. Dami nyo. Naman dami kami ate, tapos may ginagawa kami sarili-sarili. Yung rate dito ay nagbabari din kung ilan kayo sa bahay. So, hindi na rin ganun kalugi. Kung Indian pag Pinoy, syempre mababa yung palitan kasi, di ba? Mas mababa yung pera ng India. Tama ba? Yes. Compare sa ibang countries. 65 pesos na Filipinong giging 100 pesos sa... Mga ilang peso lang naman yung day. If 20,000 yung sahod mo sa India, pag abot sa Philippines, it's 13,000. Dito sa lugar nila, nagbabari ng sahod from 12 to 20,000 rupees. So, i-convert mo na lang. Convert mo nga. Doon ka na lang sa ibang bansa. Kasi may visa gastos, may ibang things. Yeah. Tapos, kwento mo na scan kasi ulit-ulit mo na yung ano. naguguluhan na yata kayo sa kwento. Kung saan-saan na napunta, doon tayo sa scam. So, dito, may pinakita silang paper na peke daw. Verify nila, peke. Ang galing na bata, mga 15, 14 years Galing niya old. magsalita. Ang galing niya. Parang, di ba yung si Alice Go? Parehas yung sagot. Uy, wag ka nung magsasabi ng... Bakit hindi ko nasabi? Di ba everything meron siya na... May backup na sagot lagi. Backup. Saan yung cellphone mo? Kasi pangit yung cellphone ko, kaya iwan ko sa kwarto. Iwan ko sa dati roommate ko. Kasi tinanong nila Ano number mo? Ay, hindi ko na remember number kasi bago nabili ko. Ano number na yung kasama mo dun sa dati trabaho? Ay, wala na, delete ko na kasi alis na ako dun. Once ako alis na, delete ko na yung contact. number para ng hindi sila nanay tatay mo. Number na nanay tatay mo, hindi sila gamit cellphone kasi nasa bundok sila. Number na yung brother sister mo, hindi ko alam kasi bago na sila bili ng cellphone. Oo. Anong model bili ng cellphone alam niya pero number niya hindi alam. Saan mo dati work, kahit isang tao bigay mo yung reference number. Wala siyang nabigay. Wala. Pag once, example, alis na ako dito, delete ko na agad yung number niyo. Kasi ano benefit once you leave the work, why you need to keep the number? So, ganun yung nangyari. Ganon, sagot. Tapos, dito kasi, very important yung Aadhaar card, ID. Parang sa Philippines National ID, di ba? Si Bani, meron din siyang Aadhaar card. Yes. So, I Everyone meron. trinay ko, paano ba mag-verify ng Aadhaar card dito sa India? Kasi na-curious ako. Para itatry din sana namin doon sa nag-a-apply. So, ganito pala yung pag-verify. Kunin mo yung Aadhaar card ID number. Yes. Tapos, itatype mo doon sa website. Tapos, magsisend ng OTP doon sa number. Connected sa number niya. Example, Aadhaar card ko nabigay sa kanya. So, yung number na hawak ko, May OTP. one number is registered lagi sa Aadhaar card. Dapat. Diba? Tapos, pag na-receive niya yung OTP, tatype niya ulit sa website and then lalabas na yung details ni Bazit with picture. So, ganun pala yun. Yes. Ewan ko sa Philippines kung ganun din ba sa national ID natin. Hindi ko alam. Meron na akong national ID pero hindi ko pa, sorry sa pukpuk. Ganyan talaga. Tapos, yun na nga. So, kay sana, i-verify sana yung Aadhaar card niya nung pumunta dito, nag-a-apply. Kaso, wala daw number. Ang taka ko doon kasi Wala you kang cannot number. make Aadhaar card Yun na nga. walang dikit yung number mo. Oo, very pero yung important Aadhaar dito. card na hawak nila, walang dikit number. Sabi niya, she know that there is no number attached to. Baka meron sila na patong-patong sa government na kuha yung Aadhaar card na. Kasi yung kopya niya, parang fake din na doon ako nung taka. Bakit na parang ganun yung Aadhaar card ko? Iba yung Aadhaar card ko. Ako kasi parang okay lang sa akin na mag-start siya. Pero yung ang bigat nung 40,000 rupees tapos Agad na bigay. What if on the second day, alis na siya? Yes. Diba parang talagang budol, malaking budol yun. First thing, sarili Aadhaar card niya hindi ma-verify. Yung lalaki kasama, iwan sa kwarto. Anong iwan sa kwarto? Sabi niya yung Aadhaar card. Tanong namin sa lalaki, saan ba yung Aadhaar card Ay, mo? wala din siya? Wala siya din. Yung agency na pedala, yung contact person namin, tanong namin yung Aadhaar card niya. Bigay niya number, pero yung OTP daw, wala siya din OTP kasi walang cellphone. Ibig sabihin, 3 Aadhaar card, 3 same process.
Sila Jahapa na parang gusto pa nila sana. Kaso ito si Bazit, mabusisi kasi may experience na kami sa Philippines. After that, verify ko yung agency mismo, kung exist ba yung agency or wala hindi. Din sa ano. Nag-search ko sa business registration website na bibigay nila certificate. Hawak sila na certificate with na stamp yun. With stamp na Udyam. Search ko sa Pag titingnan mo, parang legit. Yes. Pero search ko, iba yung pangalan labas doon na... So, ito naman kwento ko doon sa Philippines naman. Pero gusto hindi. Pero Gurjit na bigay sila sa pulis. Si Mami lang araw. Ayan ha? Oh, para siyempre hindi na scam sila sa iba. Si Gurjit wait lang, galit. antayin natin yung pukpuk kasi Si Gurjit baka... ang galit. Sabi niya, bibigay ko sila sa pulis para may verify. Para hindi nila scam sa iba. Kasi si Mami in love na talaga sa babae. Sorry sa pukpuk pa. Hindi na yan tapos. Wait lang. Nadagdag sila plano. Hindi ko alam anong gusto sila sa bahay. Dagdag sila. Tapos, ito na yung kwento naman sa Philippines. Hindi ko pa na-try mag-agency, guys. Pero, nung panahon na ano kasi, uso kasi yung sa, merong sa Facebook group. Pero, noong time na yon lalaki yung hanap namin. Para dun sa gym nga, na maglilinis. So, ako yung naghahanap nun. Nakatatlo ako. And then, saka ko lang na-realize na parang, wait lang, budol na to kasi pare-parehas sila guys. Ang nangyayari, syempre ako, sagot na namin yung pamasahe. Tapos stay in sila sa gym. Tapos ang nangyayari, first day nila, sobrang sipag. I'm sure makaka-relate yung mga employer na same na kumukuha sa online. Ito hindi ko na ginawa. Hindi na talaga to naulit. First day ay sobrang sipag nila. Kasi sobrang sipag. Talagang, oh, very good. Tapos mabait. Second day, mag-a-advance na sila. Kasi kailangan daw nila ng pera. So sa amin, wala namang problema ang advance. Basta maganda yung work mo. Tsaka maayos yung personality mo. And then third day, biglang may sakit. Diba? May sakit. Ayaw na niya I relate to this. May sakit na siya sa third day, tapos hindi na siya makakapag-work. Sige, okay lang. Nag-rest muna siya. And then sa fourth day, mag-a-advance ulit kasi yung nanay nila may sakit or may na-disgrasya. Mga ganun lagi yung eksena. E di yan, mag-a-advance na. Nabigay na namin. So, the following days na, hindi na niya inaayos yung work niya. Kasi parang gusto nilang mangyari. Sasagalin ka nila sa advance. Tapos, hindi na nila aayusin yung work nila para ikaw na magsabi na umalis ka na. Tapos, wala ka nang magagawa. Sila yung galit. Tayo yung galit para. Wala ka nang magagawa dun sa advance kasi wala silang pera. Eh, bigay mo din pang uwi eh. Yun na nga. Tapos, pag uwi, wala na kami pera. Tapos yung pamasahe niya pa uwi, kami din yung gagasto. So wala parang na ako pang uwi. Paano ako uwi? Dito na lang. Naka-advance na, napamasahe na, pang uwi, wala. Parang budol na. Same yung scenario kasi nangyayari. Kaya wala na, hindi ko na inulit. Tawagan ko isa, Sarah, hanap mo na, alis na yung taga-work linis dito. Sige, hanap ko. Meron na ito. Yun muna yung daldal natin kasi sobrang ingay dito. Kasi yung tao na dito, ang sakit sa tenga, takpak, alis na kami sa bahay niya. Yung ginagawa na akong dagdag storage. Hindi ko alam sa ba darating na elephant na may madami nang gagamit. Elephant. Kaya nga, everyone is making storage. Parang hindi ko alam ano bilhin nila sa kanya. Idagdag din sila ng bed eh. Kaya nga, baka labas ba tulog si Sabi? Sinabi na, gawin mo dito yung ito, gawin mo dito. Hindi sa kwarto namin, kami na bahala doon. So sa labas, madami din silang plano. So yun muna, sige bye-bye ka na. Sige, bye-bye muna. Si Daddy kasi ready. Kanina pa siya hintay sa akin. May bibilin silang mga materials. Pag ready na siya, ganyan, example, ikaw sama, puro ikot-ikot niya dito para hiyata na. Parang sila sabi niya, hindi pa kayo tapos? Parang, tayo muna, alis ka na. Parang yun na, parang alam na siya yung eager, ikaw. Dito lang ikot siya, dito lang. Ayan guys, binabantayan kami guys. Kailangan na umalis ni Bandi pag ganyan. Sige, bye na.